Ang tugatog ng buhay. Kabanata 638. Binigyan ni Alex si Patriarch Coleman ng ilang sampal sa hangin, isang walang malasakit na ekspresyon ang ipinakita sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Matanda, isa ka ring martial artist, ngunit gusto mong makitungo sa mga ordinaryong tao. Hindi ba't may kasabihan sa mundo ng sinaunang martial arts, patayin ng taong nagkasala sa iyo at iligtas ang kanilang pamilya? Parang ganon. Usap lang lahat." Nakatayo doon si Waltz, mukhang maganda at matikas. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas niya ay nagparamdam kay Patriarch Coleman na siya ang demonyo sa halip. Sabi niya, "Senior, magkakaroon ng thunderstorm ngayong gabi. Sa tingin ko, mas mabuting sirain na lang ang pamilyang Coleman para hindi na pagdala sa amin ng problema sa hinaharap." Ibinaba ni Alex ang kanyang ulo na tila pinag-iisipan ng husto sa pagiging posible ng panukalang ito. Ang matandang lalaki ay sumigaw sa takot, Hindi, huwag. Panginoon ko, pakiusap, maawa ka. Maawa ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa bulok na ideya ng B** na ito. Hindi ko alam kung sino ka, Panginoon ko. Wala akong balak manghuli. Iyong pamilya man. Totoo, lahat ng ito ay dahil sa B** na ito na sinusubukang iligaw tayo. Si Patriarch Coleman ay pinakawalan na ngayon ni Alex mula sa kanyang pagkakahawak na napuno ng kanyang chi energy, at mabilis siyang humakbang. Para sunggaban si Chloe na parang galit na galit. B** Nagdala ka ng pinsala sa aking pamilyang Coleman. Ikaw bulok na B**, hindi mo lang sinaktan ang apo ko at ang anak ko, gusto mo pang sirain ang buong pamilya ko. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Si Patriarch Coleman ay isang martial artist. Paano kaya ni Chloe ang kanyang mga galit na suntok? Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga bone ang nabali at ang kanyang buong ulo ay bumukol na parang baboy. Hindi na may dilat ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa lupa ng malakas. Nakahiga siya doon, hindi gumagalaw, walang kahit isang kibot. Siya ay talagang binugbog hanggang mamatay. Sa pagtingin sa lumiliit na enerhiya ng buhay ni Chloe, si Alex ay nagpakawala ng isang tahimik na buntong hininga. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting kalungkutan. Kung tutuusin, siya lang ang dating kasintahan na mayroon siya. Upang isipin na siya. Ang kakaibang buhay ay magtatapos sa ganitong paraan, maaari rin itong tawaging karma. Ang pinakakaawa-awa sa sitwasyong ito ay ang kanyang ina. Sa oras na ito, isang itim na kotse ang hinihimok sa pasukan ng tirahan ng pamilya Coleman. Ang plaka ng sasakyan ay puti, nagsimula ito sa mga pulang letra na sinusundan ng mga itim na numero. Bumaba ang dalawang tao sa sasakyan, may hawak silang mga payong habang naglalakad papasok, sila Anna Coleman at Sky Melves mula sa Divine Constabulary. Nagulat si Alex sa kanila at naiisip niya bakit sila naririto. Nang makita sila ni Patriarch Coleman, lumiwanag ang kanyang mukha na parang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila. Kaagad. "Oh, Leader Sky. Tulong, mangyaring iligtas ang aming pamilya Coleman." Malupit at mabisyo ang lalaking ito, hindi lang niya sinaktan ang apo ko, pinilayan pa niya ang anak ko, at gusto pa niyang sirain ang buong pamilya ko. O pakiusap, bigyan ng hustisya ang aking pamilya sa ngalan ng Divine Constabulary. Kilala pala ni Patriarch Coleman si Sky Melves. Naiisip niya na dahil Grandmaster si Alex, ang Divine Constabulary lang ang makakapagligtas sa kanila. Ang kapangyarihan at autoridad ng Divine Constabulary ay labis. Makapangyarihan kung tutuusin. Kahit na ang isang Grandmaster ay kailangang matakot sa dami ng kapangyarihang hawak nila. Tumabi si Sky kay Patriarch Coleman, sa halip ay naglakad patungo kay Alex. Malumanay ang boses niya habang nagtatanong, "Ayos ka lang ba, Alex?" "Ha?" Nagulat si Patriarch Coleman at nakatayong naninigas sa lugar. Akala niya ay dumating si Sky para tulungan sila at hindi niya akalain na magiging ganap itong kabaligtaran. Napatingin si Alex kay Sky. "Paano niyo nalaman na pupunta ako dito?"
Ibinauling ni Ana ang kanyang magagandang mata sa kanya at sinabing, nagkaroon ng napakalaking kaguluhan sa Willow Lake, hindi mahirap malaman ito mula doon. Maaaring hindi mo alam ngunit may kumuha ng video ng iyong labanan sa lawa at nag-post nito sa internet. Gumawa ka pa ng pangalan para sa iyong sarili, Storm Terror. Napakahusay niyan. Storm Terror. Ano ba yan? Alex, let's have a private chat, sabi ni Sky. Ibinauling ni Waltz ang kanyang tingin kay Sky, nakatitig sa kanya. Isang mapait na ngiti ang nasa puso ni Sky. Siyempre, kilala niya si Princess Flor ng Thousand Miles Conglomerate. Gayunpaman, ang dati niyang lakas ay katamtaman, hindi ito naging sapat upang mahuli ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ang kanyang paglilinang ay bubuti ng husto sa ganoong kaikling panahon, malapit na siya ngayon sa intermediate ni Crank at daig pa si Ana. Kasunod ng milagrong doktor, talagang naging mas maganda ang buhay. Pumunta ang dalawa sa gilid ni Alex. Sabi ni Alex, Leader Sky, hihingi ka ng leniency para sa Coleman. Pamilya, tama. Gayunpaman, umiling si Sky. Nandito ako para patayin ang apoy. Kung talagang papatayin mo ang pamilya Coleman, gagawin mo. Sa malaking problema. Kabanata 639. Napatingin si Alex kay Sky na halatang nagulat. Trader Sky, kahit ikaw ay nagpapakita ng takot sa mga kahihinatnen. Bakit? May napakagandang patron ba ang pamilya Coleman? Sa gulat niya, tumanggo si Sky. Oo, ito ay isang napakalakas na patron. Sino ito? Tanong ni Alex. Ang pamilya Coleman ng Missouri, sagot ni Sky. Gayunpaman, walang alam si Alex tungkol sa pamilyang Coleman ng Missouri. Ang pagdinig sa mga salitang iyon ay katumbas ng hindi pagsasabi ng impormasyon. Nang makita ni Sky ang ekspresyon ni Alex, maaari niyang hulaan na hindi niya lubos na naintindihan, kaya sinabi niya, ang pamilya Coleman ng Missouri ay isang matandang pamilya sa mundo ng sinaunang martial arts. Mayroon silang masalimuot na puwersa at hindi mabilang na mga Panginoon. Mayroon pa silang martial arts para sa kanilang base na dalubhasa sa paglinang ng mga piling tao. Mga martial artist. Maaaring medyo malabo ka sa sinabi ko, kaya paliitin ko ito sa mga detalye. Ang pamilya Coleman ng Missouri ay gumawa ng isang halimaw sa mga nakaraang taon. 29 na taong gulang pa lamang siya, ngunit nakamit na niya ang ranggo sa Earth. Bilang karagdagan, mayroon ding Grandmaster na nakaupo sa tuktok ng pamilyang Coleman ng Missouri at nangangasiwa sa kanila. Walang pakialam si Alex sa eksperto sa Earth na 29 na taong gulang, ngunit nabigla siya sa katotohanan na ang isang. Umupo si Grandmaster sa itaas. Bagamat tinawag siyang Grandmaster ni Nathan, isa siyang peke. Hindi pa siya nakakita ng totoong Grandmaster noon at iniisip niya kung paano niya masusukat ang isa kung mag-aaway sila. Nang makita ang seryosong pagmumukha ni Alex, sa kanya lang sinabi, so pinatay ko na ba ang apoy dito para sa iyo? Isang ngiti lang ang ibinigay sa kanya ni Alex at tumanggi na magkomento, ngunit hindi rin niya pinabulaanan ang kanyang mga sinabi. 3:00 na ng madaling araw. Kahit na gusto ni Alex na gawin ang anumang bagay patungo sa pamilya Coleman, sa hitsura ng mga tao mula sa Divine Constabulary, maaari lamang siyang sumuko at umatras. Higit pa rito, hindi niya kailanman naisip na lipulin ang pamilya Coleman. Kung hindi, hindi na lang niya inalis ang martial arts ni Hyder at iniwan siyang buhay. Pagkatapos nito, kinuha ni Alex sina Waltz at Michelle upang bumalik sa Maple Villa. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Michelle kay Sven sa loob ng kwarto kanina. Kaharap ang isang lalaki na patuloy na sumisigaw tungkol sa gustong kumain ng She**T sa buong oras, ngunit nagawa pa rin niyang manatili doon sa loob ng kalahating oras. Bago sila umalis, hinailan ni Ana si Alex sa isang tabi at sinabing, Alex, si Zendaya ay magpapakasal na sa susunod na linggo bilang matalik niyang kaibigan, kailangan kong ibigay sa kanya ang aking mga pagpapala. May oras ka bang sumama sa akin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex. Zendaya. Oo. Sabi ni Ana. Tapos tumawa siya.
Nakarinig ako ng chismis sa inyo ni Zendaya dati pero lahat sila. Paninirang puri. Ano ba hindi ka talaga magkakaroon ng mga disenyo sa Zendaya ngayon, di ba? Nagulat si Alex nang maramdaman niya ang isang mapanganib na alon na pumupukaw sa kanyang puso. Ilang oras lang ang nakalipas pinilit ni Zendaya ang sarili sa kanya. At ngayon ikakasal na siya sa susunod na linggo at ikakasal sa ibang lalaki. Talagang hindi siya nakaimik, sinadya mo bang pumunta at gawing cuckold ang sarili ko? Kailan at saan eksakto? Mahinahon niyang tanong. Sa susunod na Biyernes sa pamilya ng Stormer sa Michigan, madaling sagot ni Ana. Sige, sasamahan kita. Tumanggo si Alex. Ito ay isang pangako. Don't stand me, or I'll. She trailed off when she said that, dahil bigla niyang naalala na hindi siya makakalaban sa kanya. Naiintindihan niya pagkatapos niyang mapanood ang video ng Storm Terror. Kahit na mayroong 10 clone ng kanyang sarili, hindi pa rin niya magagawang maging katapat ni Alex. Mataimtim na tumanggo si Alex. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nilang pumunta sa kani-kanilang mga lakad, sumakay sina Ana at Sky sa kotse. Tanong ni Ana, Leader Sky, sa tingin mo anong level na ang lakas ni Alex ngayon? Sa palagay mo kaya niyang labanan si Tristan Coleman mula sa pamilyang Coleman ng Missouri? Kabanata 604 na po. Napatingin si Sky sa kanya ng may pagtataka. Hindi niya napigilan ang kanyang tawa habang sinasabi, napakataas ba ng tingin mo kay Alex Rockefeller? Kumunat ang noo ni Ana at sinabing, hindi ba? Umiling si Sky. It's not a matter of how I think of him, but... Wala lang comparison doon. Ang pinakamalakas na larangan ni Alex ay hindi sa martial arts kundi sa medisina. Ang prinsipyo na ang mga tao ay may sariling mga espesyalidad, dapat mong malaman iyon. Gayunpaman, iba si Tristan Coleman. Ang lahat mula sa pamilyang Coleman ng Missouri ay isang martial arts maniac. Isa lang ang pinagtutuunan ng pansin mula sa kanilang pagkabata hanggang sa pagtanda, iyon ay ang paglilinang ng martial arts. Para ma-achieve niya ang Earth rank before 30 years old, I'm sure that's already the limit ng isang tao. Ganyan ba talaga kagaling si Tristan? 3 taon na ang nakalilipas nung inawi ko siya, natalo niya ako sa 3 galaw lang. Nalaglag ang panga ni Ana, puno ng gulat ang mukha niya. She then muttered to herself, ang galing niya talaga. Kung ikakasal si Zendaya sa lalaking ito, talagang hindi mawawalan ng saysay ang buhay niya. Habang sinasabi niya iyon ay bumungad sa kanyang mukha ang pagkagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang nagtanong kung gayon, ano na ngayon ang antas ng cultivation ni Alex para sa kanyang martial arts. Bakit wala akong maramdaman? Umiling si Sky habang sinasabi, karamihan sa mga martial arts na ginagawa niya ay ibang-iba kaysa sa atin. Narinig ko na ang cultivation technique ng inner force sa medical arts ay iba sa iba at medyo mahina ito sa pakikipaglaban. Pangunahing umaasa ito sa panloob na puwersa upang pagalingin ang mga sakit kahit ano paman. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kanyang kakayahan, ang advanced mystic na rango ay malamang na ang kanyang limitasyon. Hindi siya dapat maging katapat ko. Nasa kalahating kanan si Sky. Sa katunayan, ang cultivation technique ni Alex ng martial arts ay pangunahing nakatuon sa medikal na sining, ngunit ang kanyang nilinang ay hindi ang karaniwang cultivation technique ng panloob na puwersa. Ito ay isang mas makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang sa ngayon. Lumampas sa kanila ng 10-10 milyong beses. Kaya lang hindi ito nakikita ng isang ignoramus na tulad ni Sky sa kanyang mga mata. Noong una ay inakala ni Ana na talagang makapangyarihan si Alex at kayang makipagkompetensya kay Tristan. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Sky, ang sabik na apoy na nag-aalab sa kanyang puso ay unti-unting huminahon. Bagamat ang Advanced Mystic Rank ay isang antas lamang na naiiba sa Earth Rank, ang pagkakaiba sa lakas ng labanan ay parang langit at lupa na may higit sa 100 beses. Si Richie. Pagkatapos bumalik sa Maple Villa, pumasok si Walt sa silid ni Alex.
Nakita niyang nasa shower pa rin ito, ngunit may nakalatag na divorce certificate sa kama. Nang buksan niya ito para tingnan, nakaramdam agad siya ng tuwa. Palihim niyang naisip, sa wakas, hiwalay na sila. Huwag kang malungkot, Senior. Kung wala si Dorothy, aalagaan ka ni Waltz. Wala nang maglalakas loob na bugbugin o pagalitan ka. Siguradong pagsisisihan ng mga snobby at arrogant na iyon sa pamilyang Essex ang lahat. Let me soothe your wounded heart tonight. Madaling nadula si Walt sa kama. Thud. May itinapon siya. Makalipas ang 3 minuto, lumabas si Alex na naka-shorts para makita si Walt sa kanyang kama. Natigilan siya ng ilang segundo bago niya sinabing, Walt, napakabagal ng pag-asenso ng martial arts mo kahit si Michelle ay malalampasan ka na. Sa bilis na ito, maaaring wala kang pagkakataong umakyat sa arena ring sa loob ng 3 araw. Biglang tumalon si Waltz. Paano ito posible? Malapit ko nang mabot ang intermediate mystic rank. Nagangat ng tingin si Alex saka mabilis na tumalikod. Oh gosh, yung mata niya. Nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay sa mga tagumpay para sa buong araw ngayon. Hindi lang nawalan siya ng virginity at nagawa ang gawa, 2 beses din niya itong nagawa sa maikling panahon. Ngayong natikman na niya kung ano ito siya. Nanabik para sa higit pa. Nang makita niya ang estadong kinaroroonan ni Waltz, halos hindi na niya mapigilan ang sarili at nagmamadaling sinabi, good luck noon, optimistic talaga ako sa iyo. Lumagpas lang ako kaya atras ako at ihiwalay. Sarili ko saglit. Bye. Pagkasabi niya nun ay nagmamadali siyang lumabas na parang may mainit na bagay sa kanyang takong. Bumaba siya sa basement at umupo na naka-crossleg, pinaandar ang force. Sa panahon ng labanan sa Willow Lake, sunod-sunod siyang nalampasan at tumalon siya sa advanced Foundation Establishment hanggang sa Spirit Transcendence. Ayon sa minanang mga tagubilin mula sa The Ultimate Book of Medicine ng kanyang ninuno, talagang nabuksan na niya ang pinto sa paglilinang, naging isang tunay na pagsasaka. Isang dalubhasa sa daigdig. Wala iyon. Zendaya, hahanapin na kita. Kung ayaw mong magpakasal, walang mapipilit na gawin mo iyon. Kabanata 641. Sa sandaling i-activate ni Alex ang force, ang chi energy sa kanyang katawan ay lumundag at sumipol na parang kumukulong tubig. Bumukas ang upper energy core na sinusundan ng gitna at lower energy core. Ang 3 core ay konektado bilang isa tulad ng isang konstelasyon ng mga bituin. Ang 3 bulaklak ng sangkatauhan, lupa at celestial ay nagtagpo sa korona ng ulo, habang ang 5 chi energy ng kanyang puso, atay, poly, baga at bato ay bumalik sa kanyang lower energy core. Ito ang estado na kinaroroonan ni Alex ngayon. Gayunpaman, nagkaroon din ng pagkakaiba. Kasabay nito, ang chi sa kanyang katawan ay patuloy na namumuo upang alisin ang mga dumi sa kanyang sarili, na bumubuo ng isang mas dalisay na enerhiya na walang kahirap-hirap niyang utusan. Ito ay nakaimbak sa lahat ng 3 bahagi ng kanyang energy core at ito ay matatawag na espiritual na kapangyarihan. Matapos maabot ang spirit transcendence, dahan-daang maaakit ng katawan ang kakanyahan na inanod sa pagitan ng langit at lupa, hinihigop ito sa katawan at ginagawang enerhiya para magamit ng sarili. Ito ay lalong mahalaga sa isang taong nagsasanay sa sining ng The Ultimate Book of Medicine. Sa pamamagitan ng mga espiritual na kapangyarihan, ang epekto ng pagpapagaling ng mga sakit ay magiging mas mahusay, at ang tunay na kapangyarihan ng puwersa ay talagang maaani at maipakita. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal, lumipas ang gabi. Naka-isolate pa rin si Alex. Asterisk. Si Richard. Asterisk. Tuwang-tuwa si George Curtis. Dahil sa sandaling nagising siya kaninang umaga at nag-check sa kanyang Twitter, nalaman niyang naging mainit na paksa magdamag ang video na ipinost niya. Sa una, ang kanyang rate ng pag-click ay halos 1 milyon. Gayunpaman, ngayon ito ay tumaas at nasira sa 10 milyon. Ang pangalan ng Storm Terror ay kumalat sa internet sa isang gabi lang.
Hindi na mabilang ang nagkomento sa post, may nagulat, may nagtanong sa pinagmulan ng video, may nagdududa sa authenticity nito. Mayroon ding mga tao na tumalon upang sumang-ayon na ang video ay totoo dahil hindi lamang si George ang nakakita sa eksena ng 100+ ng mga bangka na sabay-sabay na gumagalaw sa Willow Lake. Kahapon. Ngayon, ang kanyang Twitter post ay naging ika-5 sa trending na paghahanap. Gayunpaman, tila ito ang pinakamataas na ranggo na maaari niyang maabot. Ang unang rank na paksa na malayo sa iba pang mga paksa ay tungkol sa pag-anunsyo ng mga awit na si Zendaya sa kanyang pag-alis sa industriya ng entertainment. Talagang sikat na paksa iyon sa internet ngayon, maging ito. Ang index ng paghahanap ay 12 beses na higit sa kanyang paksa. Ang second rank na paksa sa Twitter ay tungkol sa press conference ni Elena Steve na nakasakay sa kasikatan ni Zendaya. Ang ikatlong ranggo na paksa ay tungkol sa advertisement ni Zendaya para sa Lush Cosmetics na kaka-broadcast online kahapon. Ang patalastas ay talagang maganda at ito ay katumbas din ng panghuling gawain ni Zendaya. Napakaganda ng mga eksena niya at tinanggap ng maraming tao ang pagiging lihay-timo ng produkto bilang sila. Nagmamadaling magtanong kung saan sila makakabili ng mga produkto ng Lush Cosmetics. Naramdaman ni George na may pagkakataon pa siyang umakyat sa ika-4 na ranggo dahil wala masyadong pagkakaiba sa pagitan ng ika-4 at ika-5 ranggo. Kung maaari siyang umakyat ng isa pang ranggo at manatili sa ibaba ng paksa ni Zendaya. Kung gayon ang kanyang Twitter ay makakakuha ng higit na pansin at makaakit ng mas mataas na trapiko. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang isa pang poste na tumataas na may bilis na parang isang rocket na pumutok sa kalangitan. Matapos tingnang mabuti, puno ng curiosity ang mukha niya. Nakakagulat na balita. Ang young master ng pamilyang Coleman ng California ay tinamaan ng kakaibang sakit at nahilig kumain ng sarili niyang dumi. Naka-attach ang video bilang ebidensya. Sa sandaling makita niya ang pamagat, hindi napigilan ni George ang pag-click sa link ng video. Dahil dito, iniluwa niya ang tinapay na kakainin lang niya pagkatapos mag-load ng video. Ito ay lubos na masyadong nakakapanghina. Barf. Nag-retch si George at mabilis na pinatay ang video. Bagamat ito ay kasuklam-suklam, hindi ito naging hadlang sa pagtaas ng momentum ng paksa. Nang sa wakas ay bumalik siya upang tumingin pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niya na ang partikular na post ay mayroon. Nalampasan ang kanyang sarili at ngayon ang kanyang post ay ika-5 ranggo. Sinulyapan niya ang Twitter ID ng poster, ito ay "Please call me Little Devil". Walang alinlangan, si Michelle Yao Leon. Nagsimula na si Michelle ng mga klase at bilang pinuno ng Devil Coven, natural na maraming atensyon ang kanyang Twitter. Sa katunayan, sa sandaling lumabas ang mga klase, lahat ay nagtipon sa paligid niya upang tanungin ang pinagmulan. Ang video. Inipon ni Michelle ang lahat ng nagulat na tao sa kanyang bilog habang nakangiti siya at sinabing, "Gusto mo bang malaman? Halika, magtipon-tipon, hayaan mong sabihin ko sa iyo." Asterisk si Richie. Asterisk. Kasabay nito, sa isang silid-aralan na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Michael, pinag-uusapan ni Beatrice at ng ilang kaibigan ang storm terror. Totoo ba talaga ang storm terror? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 642. I feel it's so fake, so dapat peke siya. Instagram What's Over ay puno ng mga ganitong bagay sa panahon ngayon. Ang paggawa ng mga espesyal na epekto tulad nito ay madali sa pamamagitan lamang ng mga random na app. Tama iyan. Madilim din talaga at malakas ang bagyo. Hindi mo makita ng malinaw ang mukha niya. Sa katunayan, kitang-kita pa rin ang mukha dahil isang flash ng kidlat ang nangyari sa mga oras na iyon. Sandaling naisip ni Beatrice paano kamukha ni Alex ang storm terror na ito. Gayunpaman, umiling siya sa huli. Imposibleng maging siya si Alex. Sa sandaling ito, natagpuan sila ni Wilson Jordan. O, pinapanood mo rin ang video na ito, Beatrice.
Noon pa man ay gusto ni Wilson si Beatrice ngunit hindi niya tahasang tinanggap ang damdamin nito at tinatrato lang siya bilang isang kaibigan. Kaya kailangan niyang maging persigido upang ipahayag ang kanyang sarili. Maaasahan kong ganap na tunay ang video na ito. Ano? Ito ay totoo. Paano mo nalaman? Hindi pwede. Paano ang isang tao ay tumalon ng napakataas sa hangin? Hindi tulad ng mga tao ay pulges. Nagkwentuhan ang iilang kaklase sa paligid ni Beatrice. Nakita ni Wilson kung paano nagningning ang mga mata ni Beatrice sa kanyang sinabi. Alam na alam niya ang katotohanan na si Beatrice ay isang tagahanga ng martial arts at siya ay partikular na interesado sa mga naturang paksa. Sa isang iglap, ngumiti siya ng misteryoso. Hindi naman siguro kayo aware na may mga ganyang tao tulad ng mga martial artist at manlalaban sa mundo, di ba? Hindi. Iyong mga street martial arts o taekwondo kung ano paman, ngunit ang tunay na sinaunang martial arts. Yung kayang basagin ang bakal sa isang suntok at masira ang puno sa kalahati sa isang sipa lang. Nagulat lahat ng mga kaklase. Talaga. Pinag-uusapan mo yung martial arts sa mga serye sa TV. Mahinang bamuso si Wilson. Yan ang sinasabi ko, you guys are just out of touch and not knowledgeable at all. Gayunpaman, naniwala si Beatrice sa kanyang mga salita. Naiisip niya si Mas. Nakita niya ng sarili niyang mga mata ang kamahalan ng Mas noong panahong iyon. Para lang iligtas siya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kalaban. Mabilis siya ay dapat na isang kamanghamanghang martial artist. May nagtanong, may kilala ka bang martial artist, Wilson? Isang pagtatagumpay na tingin ang kumalat sa mukha ni Wilson. Siyempre ginagawa ko. Gayunpaman, hindi mo malalaman kung sino siya. Kung sasabihin ko sa'yo. Ang mga tunay na master ay nakatago sa buong lungsod. Lumabas ka sandali, Beatrice, mayroon ako. May sasabihin sa'yo. Matapos hintayin na lumabas si Beatrice, sinabi niya sa palihim na boses, Beatrice, gusto mo bang makilala ang isang tunay na martial artist? Nagliwanag ang mga mata ni Beatrice. May kilala ka talaga. Sa loob ng 2 araw, mangyayari na sa katapusan ng linggo, magkakaroon ng paligsahan na hino-host ng Southern California Business Association sa Michigan kung saan gagamit sila ng martial arts upang matukoy ang teritoryo ng kanilang negosyo. Ang mga sasabak sa arena ay pawang mga makapangyarihang mandirigma at martial artist, mas makapangyarihan at kahanga-hanga pa sila kaysa sa mga napapanood mo sa mga teleserye. Sabi ni Wilson. Pwede bang maglakad na lang tayo sa ganoong klaseng lugar? Tanong ni Beatrice. Siyempre hindi. Kailangan mong magkaroon ng invitation card. Gayunpaman, mayroon akong isang tiyuhin sa Michigan at isa siya sa opisyal na pinuno ng lugar. Dahil ang tournament na ito ay may kaugnayan sa isa sa kanyang mga proyekto, maaari siyang magpadala sa akin ng ilang mga invitation card. Tayong 2 lang. Kung iyon ang kaso, hindi talaga gusto ni Beatrice na pumunta. Bahagyang nadismaya si Wilson kaya sinabi niya, hindi naman. Nandyan sina Sam Colbert, Hugo Crowley at Quartz. Masi. Maaari kang magdala ng ilang tao na may isang invitation card. Agad namang ngumiti si Beatrice. Kung gayon pupunta ako. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alex kung alam niyang pupunta rin si Beatrice sa tournament site? Sa parehong oras sa Essex Villa, pumunta ang kapatid ni Claire at ang kanyang pamilya upang makita siya. Ito ay dahil nasugatan ng mukha ni Claire. Sis, paano nangyari ito? Ipinanganak lang kami ni nanay bilang kanyang 2 anak, ang iyong hitsura ay itinuturing na pagmamalaki ng aming pamilya. Hindi ko na mabilang ang mga taong pumuri sa iyong hitsura noong bata ka pa at ngayon ay naging ganito ka pumangit. Paano ka aalis ng bahay sa hinaharap na may ganitong A? Okha. Nakakunot ang noo ni Adriana sa sinabi nito pero kitang-kita ang nanlilisik ng mga mata. Hindi pa siya naging kasing ganda ng kanyang nakatatandang kapatid mula pa noong bata pa siya at laging may hinanakit sa kanyang puso dahil dito. Nang marinig iyon ni Claire, nagalit siya at sinabing, it's all because of that useless trash, Alex Rockefeller.
Lumabas siya at nag-provoke ng ilang kakilakilabot na tao, inagaw pa nilang tatlo kami. After she had finished her story, she said at the end, gayunpaman, ang basurang iyon ngayon ay walang kinalaman sa ating pamilya. Nakipaghiwalay na siya kay Dorothy. Sa wakas ay babalik din ang ating maganda at mapayapang mga araw. Naghiwalay na talaga sila. Siyempre. Nai-print na rin ang divorce certificate. Mabuti yan. Mas mainam na manatili sa malayo sa ganitong uri ng walang kwentang basura. Nakakatakot na lang mag-isip ng ganyang basura, sabi ni Adriana. Pagkatapos biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang bote ng skincare product ng Lush Cosmetics sa stand. She exclaimed, "Nako, hindi ba iyan ang napakasikat na produkto ng Lush? Mga kosmetiko ngayon. Sis, paano mo nakuha ito sa bahay mo? Hindi ba ito magagamit saan man? Kahit yung mga pumila para ito ay napunta sa 10,000 sa listahan ng naghihintay." Natigilan si Claire habang nakanganga ang kanyang bibig saglit habang siya ay hindi makapagsalita. Kabanata 643. Nang marinig ni Claire ang mga salita ng kanyang kapatid, nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Nang makita niyang bumalik kahapon ang kanyang panganay na anak na si Dorothy na may hawak na sertipiko ng diborsyo, nakaramdam siya ng tuwa at tumalon sa tuwa. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita niya ang patalastas ng Lush Cosmetics. Noong una, wala siyang masyadong nararamdaman tungkol dito. Di ba cosmetic product lang? Ano ang napakahusay tungkol dito? Mayroong lahat ng uri ng mga produktong kosmetiko sa mundo. Kahit na maaari silang mag-film ng isang mas mahusay na ad at mag-imbita ng isang mas kilalang celebrity para sa pag-endorso, iyon ay dahil lamang sa pamumuhunan ng malaking pera dito. Ang tonelada ng mga produkto ay may maraming pera na ginugol sa mga unang yugto at hindi ba nagtatapos din sila sa isang malungkot na kalagayan sa dulo? Kaya naman naisip niya yung uto-uto, Brittany, nananaginip lang siya. Gusto pa niyang gumamit ng 3 buwan upang sirain ang Rockefeller Group, ngunit iyon ay isang malaking kumpanya na may market value na $300 bilyong. Ang kargada ng mainit na hangin. Bukod dito, lihim siyang natuwa sa katotohanan na pagkatapos ng diborsyo, ang basurang Alex na iyon ay hindi na umaasa sa kanya. Pamilya. Nang sila ay nabangkarot sa kalaunan at mahirap na matulog sa mga lansangan, wala itong kinalaman sa kanila. Sa kabilang banda, makakahanap siya ng perpektong asawa para kay Dorothy. Sa titulo ni Dorothy bilang CEO ng Assex Constructions at ang kanyang napakagandang mukha, tiyak na makakahanap si Claire ng perpektong manugang para sa kanya. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga personal na pakinabang at pagkalugi ngayon. Sa loob-loob niya, naisip niya, yung basurang Alex, hindi niya siguro naranasan ang turn of fortune, di ba? Gayunpaman ng malakas, sinabi niya, "Oh, Lush Cosmetics. Ito ay hindi anumang bagay na mahusay sa lahat. Ibinigay ito sa akin ng aking kaibigan noong nakaraan, ngunit wala akong nakitang espesyal tungkol dito. So, nilagay ko na lang doon since I don't feel like use it." Agad namang tumalon si Adriana at sumugod para kunin ang bote ng produkto ng Lush Cosmetics. Pagkabukas nito para tingnan ay hindi talaga ito nagalaw. Nakangiti siya habang sinasabi, "Sis, dahil ayaw mong gamitin ito. Tapos ibigay mo sa akin. Anyway, mayaman na ang pamilya mo ngayon kahit si Dorothy ay nasa kamay niya ang buong Assex Constructions, ang galing." Medyo nag-aatubili si Claire na ibigay ito sa kanya, ngunit nasabi na niya ang kanyang mga salita at hindi na niya mabawi ang kanyang mga salita. Kaya sabi niya, kunin mo, kunin mo. Ito ay hindi tulad ng ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Sabi ni Sharpay, na nakatayo sa isang tabi, mayaman at makapangyarihan na talaga si Auntie. Maging ang iyong aura ay tila iba, at mayroong labis na aura na bumubuhos. Pati itong Lush Cosmetics cream na nagkakahalaga ng 280,000. Hindi mahalaga ang dolyar. Magkano ang sinabi mong halaga ng bote na ito? Nanlaki ang mga mata ni Claire at halos mapatalon siya sa kanyang upuan.
Ang kanyang isip ay buzz dahil sa impormasyon at halos hindi nito maproseso ang kanyang narinig. Inulit ni Sharpay $280,000. Namutla ang mukha ni Claire habang kinakagat niya ang kanyang mga labi. Bagamat siya ay nagtataka, siya ay labis na nag-aatubili na aminin ang anumang pagkakamali kaya pinilit niya ang isang mapagpanggap na ngiti sa kanyang mukha. Saan mo narinig ang mga chismis na ito? Dapat ito ay isang gimmick ng mga tagagawa. Kung talagang ganoon kamahal, mga idiot lang ang bibili nito. Pinaikit ni Adriana ang kanyang mga mata at sinabing, sis, dahil sinabi mo na ibibigay mo ito sa akin, huwag mo nang hilingin muli. Ngayon, ikanaway ni Claire ang kanyang kamay. Mukha ba akong ganoong klaseng maliit na tao? Ngunit ito ba ay talagang nagkakahalaga ng $280,000? Sabi ni Sharpay, oo. Hindi mo ito makukuha kahit saan ngayon at ang aming salon lang ang nagbebenta nito ngayon na may nakapirming presyo na $280,000. Higit pa rito, dapat mayroon kang membership card para maging karapat-dapat na gamitin ito. Salon mo. Nagulat si Claire. Umiti si Adriana. Sis, hindi mo siguro alam ito pero ang Sharpay natin ay nagtatrabaho ngayon sa City Salon. Ito ay high-end na lugar at ang mga taong pumupunta doon ay mga babaeng sobrang mayaman. Kung kilala mo ang sino man sa kanila, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makilala si Mr. Perfect kahit ano pa man mula sa kanila. Hindi ba babae lang ang pumupunta sa salon? Iba ang mga social circle, halatang kilala rin nila ang mga lalaki. Medyo natahimik si Claire, ngunit pagkatapos ay patuloy niyang iniisip ang tungkol sa Lush Cosmetics sa kanyang puso at patuloy na nagtanong kay Sharpay tungkol sa ilang bagay. Nang sinagot ni Sharpay ang kanyang mga tanong, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang ulo. May isa pang produkto mula sa Lush Cosmetics, mas mahal pa ang presyo nito kaysa sa Lush Cosmetics. Cream. Ang isang bote ay naibenta sa halagang $380,000. Napabulalas siya sa gulat na baliw na ba siya sa lahat ng pag-iisip na nagawa niya. $380,000 para sa isang bote ng freckle cream, sino sa mundo ang bibili nito? Napailing si Sharpay. Tita, wala ka bang alam dyan? Iyan talaga ang mga taong bumibili ng mga produkto at sila ay mga mayayaman. Ang Lush Cosmetics ay tinatahak ang pangunahin at marangyang ruta at hindi sila gumagawa ng mga produkto na kayang bayaran ng ordinaryong masa. Ikumpara na lang sa pagbili ng sasakyan. Maaari kang bumili ng isa para sa $200,000, ngunit bakit may gumagastos ng milyon-milyon o 10-10 milyon para makabili ng marangyang sasakyan? Ang Lush Acne Cream ay maaaring alisin ang mga bitik sa iyong mukha sa loob ng 3 araw at walang mga side effect. Kung magpapa-opera ka, hindi lang magastos, delikado rin. Alin sa tingin mo ang pipiliin ng mga tao? Ang mga nakatayo sa linya upang bumili ng mga produkto ay hindi gusto ng marami. Ang kita lang ng membership card ng salon ay lumampas na sa $500 milyong nitong mga nakaraang araw. Nabalitaan ko na lalaki talaga ang may-ari ng salon at hindi naman talaga siya matanda. Nabalitaan ko rin na isa siyang highly eligible bachelor. Kabanata 644. Uminto si Claire sa pakikinig kay Sharpay sa kalagitnaan at sa halip ay nagkalkula sa kanyang isip. Sina Brittany at Alex, parehong ina at anak, ang mga boss ng Lush Cosmetics sa likod ng eksena. Gaano karaming pera ang maaari nilang kikitain mula dito? Mula sa isang magaspang na pagtatansya, kahit na kalahati lamang ng pera ang makukuha nila, ito ay magiging $100 milyong. Kung gayon, isang pagkakamali ba ang paghihiwalay ni Dorothy sa basurang iyon? Sinabi niya na kaya niyang gawin si Dorothy na maging pinakamayamang babae sa California, totoo kaya ito? Nang maiisip niya ito, siya ay nasa mga pin at karayom. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sharpay ng tawag sa telepono mula sa kanyang manager. Agad niya itong kinuha. Manager, may mali ba? Gabi shift ako ngayon.
Sinabi ng kabilang panig, Sharpay, ang CEO ay pupunta at makikipagkita sa lahat ngayon. Bilisan mo at lumapit ka. Puno ang aming mga kamay sa napakaraming tao na nag-a-apply para sa mga membership card sa salon ngayon. Halika at tulungan mo kami. Darating ang CEO. Okay, sige, pupunta ako kaagad. Nang ibinaba na niya ang tawag, tuwang-tuwa siya at agad niyang kinuha ang kanyang makeup mirror mula sa kanyang bag. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang makeup sa harap ng salamin habang sinabi niya, Nay, kailangan kong magtungo sa club. Kaagad. Darating na ang CEO natin. Naningkit ang mga mata ni Adriana. Yung highly eligible bachelor na nabanggit mo lang ba? Kung gayon, mas mabuting magmadali ka at umalis. Ay, Sharpay, maganda ka rin, kaya tandaan mong samantalahin ang pagkakataon. Sino ang nakakaalam, ang iyong boss ay maaaring may mga mata para sa iyo sa unang tingin. Pagdating ng panahon, maaari rin tayong manirahan sa isang malaking villa na tulad nito, hindi isang mas mahusay na villa kaysa dito. Sharpay, good luck. Kaya mo yan. Oo. Pagkasabi noon, nagmamadaling lumabas si Sharpay sa City Salon. Si Richie. Kasabay nito, aalis na sana si Alex sa kanyang bahay at tumungo sa City Salon. Siya ay ganap na pinagsama-sama ang kanyang nalampasan ng mga kapangyarihan at ang kanyang chi ay nabago sa espiritual. Kapangyarihan. Dahil doon, nagkaroon din ng malinaw na pagbabago ang kanyang ugali. Mukha siyang gwapo at may kahanga-hangang hitsura na may kakaibang amoy. Bro, kailan ka pupunta? Naabisuhan ko na ang mga tao sa City Salon at gusto ko rin kayong makilala. Ang mga empleyado at kumusta pala? Ito ay upang maiwasan ng lahat na hulaan ng palihim kung masamang tao ang amo, sabi ni Hailey. Hindi napigilan ni Alex ang tawa. Ayos lang basta hindi ka masamang tao. Paano kung masama akong tao? Sabi ni Hailey. Aling bahagi mo ang masama? Tanong ni Alex. Umiti si Hailey at hindi na nagsalita. After a pause, she then said, Bilisin mo at pumunta ka dito, ikaw ang pangunahing boss ng salon. Hindi ako magiging scapegoat mo. Ngayong na-i-broadcast na ang advertisement ni Zendaya, maraming mayayaman at makapangyarihang tao ang dumating para bumili ng aming mga produkto. Nasa akin ang pressure, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng lalaking tulad mo na masasandalan. Napangiti si Alex. Darating ako kaagad. Pagkatapos napagtanto niya na ang kotse sa bahay ay kinuha. Oh well, baka tumakbo na lang siya doon. Ito ay isang magandang timing, gusto niyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos ng lahat ng transcendence ng kanyang cultivation. Asterisk si Richie. Asterisk. Alas 2 ng hapon, dumating si Alex sa City Salon. Nalaman niya na sa maluho at magandang lobby, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga batang babae na nakatayo ng maayos sa isang linya. Lahat sila ay may magagandang mata at walang kapintasan ng balat at lahat sila ay maganda. At pagkatapos nakita niya si Sharpay sa gitna ng karamihan. At the same time, nahadyok din ang tingin ni Sharpay. Napatulala siya habang iniisip ano ang ginagawa ng lalaking ito dito. Hindi kaya nalaman niyang nagtatrabaho ako rito at narito siya para makiusap sa akin na hayaan siyang magpakasal muli kay Dorothy. Gusto niyang magpanggap na hindi niya ito nakikita ngunit nanatili ang mga mata ni Alex sa kanya. Hindi na niya kinaya. Isa pa, natatakot siya na baka magkamali ang lahat sa paligid niya. Paano kung dumating ang CEO sa ganitong oras? Mawawalan siya agad ng trabaho. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanya, tinulak siya patungo sa labas. Anong ginagawa mo dito? Iniingatan mo ang tao. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang isang tulad mo ay maaaring pumasok ng simple. Bilisin mo at lumabas ka. Labas. Umalis ka na dito. Huwag mo akong hadlangan, kung hindi, kukuha ako ng mga security guard para paalisin ka. Kabanata 645. Lalong nagulat si Alex. Hindi niya inaasahan na darating si Sharpay at magtatrabaho sa kanyang salon dahil hindi niya masyadong kilala itong pinsan ni Dorothy sa simula.
Mahigit 100 babae ang nasa harapan niya at hindi niya ito nakilala noong una. Gayunpaman, ngayong naubusan na siya at tinulak siya ng ganito, makumpirma niyang siya nga iyon. Umatras siya ng 2 hakbang bago siya huminto sa kinatatayuan niya. Inayos niya ang kanyang sarili sa lugar na parang isang hindi matitinag na bato. Si Sharpay ay isang normal na babae, paano niya ito magagalaw? Hindi ako nandito para hanapin ka, walang pakialam na sabi ni Alex. Tinagat ni Sharpay ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, kung hindi ka pumunta para hanapin ako, kung gayon sino pa ang hahanapin mo? Sino pa ang makikilala mo sa lugar na ito? Alam kong hiwalayan mo na si Dorothy kaya wala kang trabaho at walang makain, kaya gusto mong magmakaawa sa akin para sa pamamagitan at tulungan kang makabalik sa kanya, tama ba? Sorry, hindi kita matutulungan dyan. Lahat ay nanunood kay Alex at Sharpay sa sandaling ito at nagsimulang sumimangot ang manager ng reception. Malapit na ang CEO at nakapila na ang lahat bilang paghahanda para salubungin siya, ngunit ngayon ay nakipag-away talaga si Sharpay sa isang lalaki. Kung makakakita ng ganoong eksena ang CEO, ano kaya ang iisipin niya? Hindi ba siya maaakusahan na walang kakayahan at hindi kayang pamahalaan ang salon ng maayos sa ganitong bilis? Nagmamadali siyang sumugod at mabangis na sinabi, Sharpay, anong ginagawa mo? Gustong pagalitan ni Sharpay si Alex sa kanyang puso at gusto pa niyang saksakin ito ng kutsilyo hanggang sa mamatay. Nagmamadali niyang sinabi, Manager, ang taong ito ay isang bastos. Wala naman akong kinalaman sa kanya. Magmadali at tumawag ng mga security guard para itapon siya. Kung hindi, sisisihin tayo ng CEO pagdating niya mamaya. Narinig ng babaeng manager ang kanyang mga salita at nadama na ito ay makatwiran. Nang tatawag na sana siya ng mga security guard, itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdang mabuti ang mukha ni Alex. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso niya na parang lalabas sa dibdib niya. Sila ay tapos na para sa. Hindi ba ito ang CEO? Halos mamatay na siya sa takot. Ang babaeng manager pala ay si Kathy na lumipat mula sa Bell Blossom ni Hailey. Noon, sinubukan ni Betty Dawson, ang asawa ni Ted Summer, na gawing mahirap ang mga bagay para kay Bell Blossom at si Kathy ay lumuhod sa lupa sa loob ng 1 oras. Si Alex ang sumakay at niresolba ang buong bagay, syempre, makikilala ni Kathy si Alex. Kaya lang hindi siya makakita ng maayos dahil ngayon lang nakaharang si Sharpay sa line of sight niya. Sa sandaling ito, agad niyang itinaas ang kanyang kamay at naghatid ng isang malakas na sampal sa mukha ni Sharpay. Smack! Ang tunog ay malutong, malinaw at malakas. May marka ng pulang kamay sa mukha ni Sharpay, napasigaw siya dahil sa gulat, bakit mo ako sinaktan, manager? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Kathy. Lumingon siya at yumuko kay Alex sa halip at sinabi, I'm so very sorry, dear CEO. Hindi ko pinamahalaan ng maayos ang mga empleyadong nasa ilalim ko, mangyaring parusahan ako. Natigilan si Sharpay sa mga sandaling iyon na nakanganga ang bibig na para bang 2 itlog ng manok ang maaaring ilagay sa loob nito. Anong tawag mo sa kanya, manager? Puno ng gulat ang mukha ni Sharpay habang nakatingin kay Alex. Galit na sabi ni Kathy, nabulag na ba ang mga mata mo? Siya ang CEO ng aming city salon. Akala ko seryoso ang ugali mo sa trabaho at medyo nag-iisip ka noon, Sharpay Bellamy, pero ngayon naiintindihan ko na nagkukunwari ka. How dare you scold our CEO? Tanggal ka na sa trabaho. Seguridad kunin. Umalis na siya rito. Mabilis na dumating ang mga security guard. Inailan nila si Sharpay at kinaladkad palabas ng salon. Sa wakas ay ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at sinabing, sandali. Agad na sumagot si Katay, kung mayroon kang anumang mga tagubilin, mahal na CEO, agad kong isasagawa ang mga ito. Tinuro ni Alex si Sharpay. Huwag kang magmadali na tanggalin siya, may konting hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Security, ibaba mo siya dyan. Kakausapin ko siyang mag-isa. Sa anumang kaso, si Sharpay ay pinsan pa rin ni Dorothy.
Katatapos lang niyang gawin iyon kay Dorothy at ayaw niyang lumayo pa. Kung hindi, tiyak na magsasalita siya ng walang kaparekon sa panig ni Claire kapag bumalik siya mamaya. Higit sa lahat, hindi niya gustong maging ganito ang pagkakakilanlan niya. Kilala ni Claire. Kung hindi, makakaisip siya ng mga nakakatawang ideya tungkol sa ilang pinagsamang pag-aari sa pagitan. Mag-asawa at kung ano-ano pa. Dinala si Sharpay sa isang sulok at hindi pinalabas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok ngayon kay Alex na walang magawa at ang kanyang isip ay parang natunaw sa isang lusek. Nabigla siya at pakiramdam niya ay hindi maiisip ang buong sitwasyon. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 646. Agad na inipon ni Cathy ang daang babae at sabay yuko kay Alex. Maligayang pagdating, mahal na CEO. Salamat sa pagdaan para sa inspection. Medyo hindi komportable si Alex na humarap sa napakaraming babae ng sabay-sabay. Higit sa lahat, karamihan sa kanila ay may maalab na mga tingin na puno ng pagiging agresibo na para bang kakainin siya ng buhay. Naramdaman niya ang pagpasok kaharian ng kababaihan. Marahan siyang tumango at nagseryoso ng ekspresyon. Kumusta sa lahat? Ilang saglit lang ay dumating na rin si Hailey. Pamilyar siya sa mga ganitong kapaligiran kaya napangiti siya habang ipinakilala siya. Mga kapatid, hindi kayo lahat. Lihim na tinatalakay kung sino ang iyong amo. Iniling ko sa kanya na pumunta para makita kayong lahat. Paano ba naman siya lang? Guwapo. Sa pamamagitan nito, isang malakas na tagay ang tumunog. Guwapo. Nilagay ni Hailey ang kamay niya sa likod ng tenga niya. Hindi kita marinig. Sobrang guwapo niya. Naramdaman ni Alex na nag-init ang mukha niya kaya mabilis niyang sinenyasan si Hailey para hayaan siyang magpahinga. Umiti si Hailey habang sinabing, sige, hayaan ko na ang CEO natin, si Mr. Rockefeller na umakyat sa stage ngayon. Bigyan natin siya ng isang round of applause. Isa pang ikot ng malakas na pagpalakpak ang napuno ng salon. Sa katunayan, hindi naghanda si Alex ng anumang talumpati bago dumating. Sa oras na iyon, ilang pangungusap lang ang nasa isip niya. Sabi niya, hey sisters, nang magsimula na siyang magsalita, may ilang ngiti sa mga tao. Bagaman negosyo ang City Salon sa ilalim ng pangalan ko, hindi ako madalas pumupunta rito. Mangyaring huwag matakot sa akin. Wala talagang dahilan. Isa lang ang gusto kong sabihin. Sa sandaling sumali ka sa City Salon, ikaw ang mga tao ng City Salon at pati na rin ang mga kapatid kong babae, si Alex Rockefeller. Isinusumpa ko na gagantimpalaan ko kayong lahat ng mabuti. Plano kong kunin ang 10% ng aming kita para sa bawat season at ibigay ito sa inyo bilang isang seasonal na bonus. Umalakpak, umalakpak, umalakpak. Hindi mabilang na palakpakan ang umalangaw sa buong salon. Gaano man kahusay ang pananalita ng isang tao, ang aktwal na mga benepisyo ay mas epektibo sa pag-akit sa puso ng mga tao. Higit pa rito, ang 10% ng kita ng City Salon ay magiging isang napakakagulat na numero. Pagkatapos muling nagsalita si Hailey, City Salon will expand its business, we're thinking of opening branches also. Bukod dito, malapit nang lalabas ang Lush Cosmetics na may bagong produkto, iyon ay ang Lush Scar Removal Cream. Si Mr. Rockefeller ang nag-imbento ng produktong ito, ang epekto nito ay lumampas sa lahat ng aming inaasahan. Ito tiyak na isa pang mainit na bagay. Si Mr. Rockefeller ang nag-imbento nito. Maaaring ang Lush Cosmetics ay isa rin sa mga negosyo ni Mr. Rockefeller. May biglang sumigaw. Napangiti si Hailey. Tama, si Mr. Rockefeller ang pangunahing boss ng Lush Cosmetics behind the scene. Nang marinig ito, nabigla ang lahat kaya natigilan sila sa kinatatayuan, lalo na si Sharpay, na para bang ngayon lang niya narinig ang pinakakatawa-tawa na mito sa mundo. Ngunit ang malupit na katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata. Ang lalaking ito, na sa tingin niya noon ay walang kwentang basura, ay may net worth na 10 bilyong dolyar.
Makalipas ang kalahating oras natapos na ang meet and greet. Inayaan ni Alex si Hailey na asikasuhin muna ang kanyang trabaho at naglakad patungo kay Sharpay. Pagkatapos makipagtalik kay Dorothy, nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. Sa katayuan at kapangyarihan niya ngayon, hindi na niya gaanong pinapansin ang isang hamak na tulad ni Sharpay. Kahit na insultuhan niya siya o pagtawanan, hindi siya maaapektuhan. Ako lang ang makakapagdesisyon kung sino ako, hindi ikaw. Sharpay, hindi ko talaga akalain na dito ka magtatrabaho, mahinahong sabi ni Alex. Mr. Rockefeller, sorry. Nagpa siya si Sharpay na magpasakop sa kanya sa huli. Hindi siya tanga, halatang hindi na isang walang kwentang basura si Alex. Kung pipiliin niyang sumalungat sa kanya, talagang magiging tanga siya. Alam niya na ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay makuha ang mabuting panig nito. Pwede bang huwag mo akong paalisin? Ay, gusto ko talaga ang trabahong ito. Sa sandaling iyon pakiramdam niya ay tiyak na tanga ang kanyang tiya Claire. Iyon nga bang pinilit niya si Alex na hiwalayan ang anak niya? Siguradong pagsisisihan niya ang desisyon niya sa huli. Since Dorothy divorced him, that's great. I look really good too, I might have a chance with him. Kalmadong sabi ni Alex, ayokong may ibang makaalam sa identity ko, especially Claire Bardo and the others. Kaya mo bang magtago ng lihim? Kabanata 647. Oo. Siyempre kaya ko. Napatango ng husto si Sharpay. Pagkatapos noon, gumawa siya ng desisyon sa kanyang isip. Ulasa. Ngayon, kailangan niyang sipsipin siya kahit anong mangyari. Hindi lamang siya isang walang kwentang basura, ngunit siya rin ay lihim na isang bilyonaryo. Isinasantabi ang City Salon, sapat na ang katanyagan ng Lush Cosmetics para ipakita na maaari siyang magkaroon ng walang hangganang mga tagumpay sa hinaharap. Ayon sa uso ngayon, matatalo ni Alex ang Rockefeller Group sooner or later. Pagdating ng panahon, madali siyang maging pinakamayamang tao sa California o maging sa buong Amerika. Alam ni Sharpay na kailangan niyang gawin ang lahat para akitin siya. Biglang lumuhod si Sharpay kay Alex, yumakap sa mga hita niya at dumaikit na ang buong katawan niya sa katawan niya sa itaas. Parang nakakasuka ang boses niya habang nagmamakaawa. Alex. Hindi ang ibig kong sabihin, Mr. Rockefeller. Daddy Rockefeller, I'm sorry, I admit na mali ako na insultuhan ka noon. Patawarin mo ako. Naligaw ang pamilya ko niyan. Isnab na sabi ni Claire. She would badmouth you every time na pumupunta siya sa lugar namin or whenever she nag-FaceTime sa nanay ko. So, napatitig si Alex sa kanyang kasalukuyang hitsura, medyo hindi nakapagsalita. Gayunpaman, bahagyang napailing siya. Sabi niya, ano ang sinabi ni Claire tungkol sa akin? Sumagot si Sharpay, I don't dare to say. Napabuntong hininga si Alex. Binibigyan kita ng pahintulot na gawin ito. Hindi napigilan ni Sharpay na sabihin na kinakabahan, sabi niya isa ka lang walang kwentang basura, wala kang makukuha kahit isang sentimo para sa pamilya at hindi ka mas magaling sa aso nila. Sinadya niyang tanungin ka. Nagbumawa ng gawaing bahay at madalas na nagkakagulo sa likod mo. Minsan, niluluwa niya rin ang kanin mo. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Alex. Bagay talaga ang biyanang ito. Well, it could be considered as fighting fire with fire dahil dinuraan din ni Alex ang kanyang kanin. Sige, bumangon ka na. Sabi ni Alex. Napaka-awkward ng mga posisyon nila kaya hindi maintindihan ng mga tao kung makikita nila sila. Sige. Kaya hindi mo ako tatanggalin, Daddy Rockefeller. Baliw ka ba? Tawagin mo akong Mr. Rockefeller. Oo, Mr. Rockefeller. Napatayo si Sharpay at biglang may tumama sa kanya. Nagkunwari siyang namamanhid ang kanyang mga binti at nawala ng balanse, itinutok ang kanyang mukha sa pondihan ni Alex. Sa kanyang pagpanaw, agad siyang iniwasan ni Alex at sinabi sa malamig na tono, Sharpay, itago mo sa iyong sarili ang maliliit na pantasyang iyon.
Hindi ako interesado sa iyo. Tandaan mong tuparin ang iyong pangako, kung hindi, sisirain ko ang iyong buhay at masulok ang iyong buong pamilya. Magagawa ko iyon sa isang utos lang, alam mo ba? Magsumikap ka lang para sa akin at sisiguraduhin kong ikaw. Kayamanan alang-alang sa iyong pinsan. Halos madapa si Sharpay sa mukha. Mabilis siyang gumapang pabalik at sinabing, sige, Mr. Rockefeller. Talagang magsisikap ako. Pagkatapos makipag-usap kay Sharpay, tumungo si Alex sa opisina ng CEO para makipagkita kay Hailey. Siya ay abala sa pagsusulat ng mga ulat sa kanyang laptop. Nang makita niya si Alex, kumaway siya sa kanya na lumapit sa kanya. Itinuro niya ang ulat habang sinabi niya, "Hey bro, ito ang kamakailang pagbibenta ng Lush Cosmetics sa parehong city salon. At Belle Blossom. Aaminin ko, business genius ang nanay mo." Noong pinadalhan niya ako ng quotation ng mga produkto, hindi rin ako makapaniwala. Like, sinong nasa tamang pag-iisip ang bibili ng mga ganitong mamahaling skincare products? Ngunit ang katotohanan ay malinaw na nagpapakita na ang iyong ina ay tama. Nag-aaral si Alex ng business management noong universidad kaya madali niyang naiintindihan ang ulat. Nabigla siya. Paano tayo kumikita ng ganito kalaki? Napangiti si Hailey. Tingnan mo na lang ang presyo ng bawat produkto. Ang isang bote ng Lush Acne Cream ay nagkakahalaga ng $380,000, samantalang ang isang bote ng Lush Cosmetics Cream ay nagkakahalaga ng $280,000. Well, she asterisk T, nagnanakawan ba kayo ng mga tao? Kabanata 648. Di ba napakababa lang ng gastos? Sabi ni Hailey, wala ka talagang alam sa mga babae. Sabihin mo sa akin, ano ang pinakamahalagang bagay sa mayayamang babae? Ang pagtanda ng kanilang kagandahan. Sino sa mundong ito ang hindi mag-aalaga ng kanilang hitsura? Tanging kagandahan lamang ang makakahawak sa puso ng mga lalaki. Kung hindi, ang mga mayayamang lalaki ay madaling kapitan ng mga panlabas na tukso na higit pa sa karaniwang pamilya. Mga lalaki. Kapag ang kanilang mga asawa ay nagsimulang tumanda, sino ang hindi mandaya sa kanila sa labas? Ibinaba ni Alex ang ulo at tumingin kay Hailey ng ilang segundo. Gayunpaman, naramdaman niyang parang nakatingin siya sa isang kahangahangang tanawin mula sa isang mataas na lugar. May nakita siyang hindi niya dapat makita. Sinalo pa siya ni Hailey at tinanong, gusto mo ba ang nakikita mo? Oo, ha? Ano? Huwag kang umarte. Tignan mo, kahit ang isang seryosong lalaki na katulad mo ay matukso ng isang babaeng katulad ko. Hindi ba't mas masahol pa sa mga kaakit-akit at kabataang babae kung gayon? Inayos ni Hailey ang kanyang kwelyo at nagpatuloy, sa makatuwid, ang tagumpay ng Lush Cosmetics ay batay lamang sa bisa ng mga produkto. Napakaganda ng iyong mga produkto na kaya nilang daigin ang bawat iba pang produktong kosmetiko doon. Natural, marami pa ring gustong bumili nito. Ang problema lang sa ngayon ay ang pagtaas ng produksyon. Ang parehong mga salon ay may higit sa 10,000 mga pre-order sa kabuuan. Dama-dami pa rin sila doon. Ay napakaraming tao na nag-pre-order ng aming mga pampaganda online. Sinabi ni Alex, sige, pupunta ako sa Michigan bukas at tingnan kung malulutas ko ang problemang ito. Pero narinig ko. Mula sa aking ina, gusto niyang mag-apply ng hunger marketing para sa aming mga produkto. Napakurap si Hailey ng ilang beses at tumango. Kung gayon, makikinig kami sa payo ng iyong ina. Ay nako, humanga ako sa mama mo. Sobra. 3 taon na ako sa negosyong ito at nagsusumikap, pero hindi pa ako kumikita ng halos kasing laki ng kinikita ng nanay mo sa isang linggo bro. Napakaswerte ko na nakilala kita. Ang ganitong mga salita ay malamang na masangkop na sabihin sa pagitan ng magkasintahan. Nakangiti siya habang sinasabi, kung marinig iyon ni Charles, hindi mo maririnig ang katapusan nito. Umiti pabalik si Hailey. E paano kung marinig niya? Sasabihin ko na lang sa kanya na gusto ko ang kapatid ko imbes na ang asawa ko. Natarante si Alex sa pang-aasar niya. Biglang narinig ang mabilis na katok sa pinto.
Tumayo si Alex kay Hailey at sinabing come in. Ang kumatok ay si Sharpay. Kumunot ang noo ni Alex. Alam niyang gold digger ang babaeng ito. Nascam siya ng $2 milyong dahil sa huling pagkakataong ito. Ngayong alam na niyang ako ang may-ari ng City Salon, may iniisip kaya siya para mapalapit sa akin. Sharpay, anong gusto mo? Parang medyo asar siya. Kinoo. Rockefeller, Miss Lawson, may nangyaring kakilakilabot. May pumapasok lang si Manager Rose. Binugbog din. Nagmamadaling sabi ni Sharpay. Ano? Kumalabog ang puso ni Alex, hindi niya inaasahan na seryoso pala ito. Sa mas malapit na pansin, napagtanto niya na isang malakas na tunog ng labanan ang nagmumula sa pasukan. Ang masisilang niya ay sobrang laki lang ng salon, masyadong malayo ang distansya ng opisina at pasukan. At sarado ang pinto kaya hindi niya agad narinig ang kaguluhan. Maya-maya pa ay sumugod silang tatlo sa entrance. Naririnig nila ang isang lalaki na sumisigaw ng mayabang sa kalagitnaan ng pasukan. F***. Sinubukan kong maging mabait ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Lahat kayo ay B***, may death wish ba kayo? Nasaan ang boss mo? Tawagan ang iyong boss out ngayon din. Kung hindi siya lalabas, ipapabagsak ko sa aking mga tauhan ang iyong salon. Naniniwala ka ba? Hindi ko akalain. Galing sa koridor ang malamig na boses ni Alex. Napansin niyang nakahandusay ang ilang bodyguard, may mga babaeng nakaupo din sa sahig. Halatang may binugbog sila. Mayroong humigit kumulang 100 mga tawag na lalaki na nakatayo sa lobby. Mayroon ding isang kalmadong mukhang lalaki na nakasuot na nakaupo sa sofa at pinapanood ang eksenang inilalahad. Isang blonde na binata sa grupo ang nakatitig kay Alex na kakadating lang. So ikaw ang boss. Sige, kami na. Mula sa Thousand Miles Conglomerate. Nandito kami ngayon para samahan ka sa amin. Ang membership fee ay $300 milyong bawat taon. Nakuha ko. Kabanata 649. Ano? $300 milyong bawat taon. Baka pag nakawan mo kami. Gulat na sigaw ni Hailey. Bago sumikat ang Lush Cosmetics, ang buong City Salon ay nagkakahalaga ng $300 milyong. Nangangahulugan ito na gustong agawin ng Thousand Miles Conglomerate ang isang gusali ng City Salon kada taon. Tumingin ang blonde na binata kay Hailey, isang dash of lust flickered in his eyes. Walang kwentang sabi niya. Hey Beauty, I heard you guys have earned $500 million worth of membership fee within a week. Kaya't gaano kalaki ang $300 milyong? Kung magbabayad ka, paprotektahan ka namin mula sa Thousand Miles Conglomerate sa hinaharap at maaari kang kumita ng pera ng payapa. Kung mayroon kang anumang mga problema sa paligid ng lugar, tawagan lamang kami. Ang aming mga miyembro ng Thousand Miles Conglomerate ay tutulong sa iyo kaagad. Sa kabaligtaran, kung hindi ka magbabayad, nangangahulugan iyon na lalaban ka sa amin, magiging mga kaaway namin. Mahirap sabihin kung maaari mong patuloy na gawin ang iyong negosyo dito. Pagkasabi nito ng lalaki ay kinilabutan ang lahat maliban kay Alex. Kung tutuusin, napaka-pressure ng Thousand Miles Conglomerate. Higit sa lahat, kinuha din kamakailan ng Thousand Miles Conglomerate ang Baltimerico. Sila ang may ganap na kapangyarihan sa buong mundo ng underworld ng California. Sino sa mundo ang maglalakas loob na suwayin sila? Sa sobrang takot ni Sharpay ay nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Tinitigan ni Alex ang blonde na binata at sinabing, bakit hindi ko alam na Thousand Miles Conglomerate ang kasangkot sa mga ganitong negosyo. Sumigaw ang blonde na binata, sino ka sa palagay mo? Bakit kailangan naming sabihin sa iyo kung anong negosyo? Kasama sa Thousand Miles Conglomerate. Bilisan mo lang magbayad. O kung hindi, tumingin ka doon, lobo, iyon doon. Siya ang pamangkin ni Lord Lex mula sa Thousand Miles Conglomerate. Nilinaw ko na ba ito ngayon? Nagsimulang magpanik si Hailey.
Inayla niya si Alex at Bamulong We Can't Defy 1,000 Miles Conglomerate. Ayon sa ating kasalukuyang rate ng kita, bakit hindi na lang natin sila bayaran ng 300 milyong dolyar? Masarap magkaroon din ng proteksyon mula sa 1,000 Miles. Hindi sumagot si Alex ngunit patuloy pa rin siyang nakatitig sa masungit na blonde na binata. Bigla niyang sinampal ang lalaki. Sa buong mukha. Smack! Tulad ng isang pagsabog, ang mga ngipin ng blonde na binata ay natanggal sa kanyang bibig, ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Maraming babae ang nagsisigawan dahil nagulat sila sa biglaang pagkilos ni Alex. Kung tutuusin, miyembro iyon ng 1,000 Miles Conglomerate. Kapag natama na niya ang lalaki, hindi ba ibig sabihin ay maghuhukay sila ng sarili nila? Ribingan. Agad na tumalon si Wolf mula sa sofa at sumigaw, "You move asterisk sucker. How dare you slap my man? Talunin mo siya, guys." 10 tao ang sumugod kay Alex. Nagsimula na namang maghiyawan ang mga babae. Tumakbo si Sharpay sa likod ng mga tao pati na rin sa takot na baka. Pugbugin din. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagningning ang mga mata ng lahat. Nakita lang nila si Alex na parang hindi masyadong gumagamit ng enerhiya. Nakatayo lang siya doon at ibinaba ang lahat ng 10 o sub-members ng 1,000 Miles Conglomerate sa ilang suntok lang. Lahat ng mga paa nila ay balik sila. Hindi makagapang pabalik sa kanilang mga paa. Oh my God! Ginoo! Maaari ba talagang labanan ito ng Rockefeller? Napakagaling niya. Gusto kong maging girlfriend mo, Mr. Rockefeller. Maraming kababaihan sa salon ang nanunood habang pinapakislat nila ang kanilang magagandang mata at tumibok ang kanilang mga puso sa pinanabik. Lalo na tinakpen ni Sharpay ang bibig gamit ang kamay. Malapit na niyang ibuka ang kanyang mga paa para sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin kaya talagang ganito siya kalakas. Hindi lang siya mayaman, gwapo rin siya. Bakit hindi ko ito napansin kanina? Sa mismong sandaling ito, ang imahe ni Alex sa kanyang isip ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Kung gaano siya kawalang halaga noon, parang mas makapangyarihan siya ngayon. Alam ni Wolf na may mali. Alam niyang kalaban niya ang isang martial artist kaya agad niyang sinabi sa mabangis na tono, "Hoy Pang. How dare you tell our 1,000 Miles Conglomerate? Maghintay ka lang, kukuha ako ng 3,000 sa aking mga tauhan. Pababa sa salon mo." Pagkatapos ay tumakbo siya para dito, naiwan ang kanyang mga tauhan. "Sinabi ko bang pwede kang umalis?" Isang hakbang pasulong si Alex at lumitaw sa likuran ni Wolf. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ni Wolf mula sa likod, kinaladkad siya pabalik sa loob. Matapos ihagis sa lupa ng malakas na kalabog, nabalik agad ang braso ni Wolf. Walang pakialam si Alex sa kanyang pag-iyak. "So," sabi niya, "I'll give you a chance to call over your 3,000. Lalaki mula sa 1,000 Miles Conglomerate over. Kung hindi mo ito gagawin, maaari mong lunurin ang iyong sarili sa isang ilog." Nakatitig si Wolf kay Alex nang may matinding takot. Paano siya magkakaroon ng kakayahang tumawag ng 3,000 lalaki? Bukod dito, maaaring isang malaking organisasyon ng 1,000 Miles Conglomerate, ngunit karamihan sa kanila ay mga seryosong negosyante. Paano kaya siya makakahanap ng ganoon karaming kababata? Kabanata 649. Ano? 300 milyong dolyar bawat taon. Baka pag nakawan mo kami. Gulat na sigaw ni Hailey. Bago sumikat ang Lush Cosmetics, ang buong City Salon ay nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Nangangahulugan ito na gustong agawin ng 1,000 Miles Conglomerate ang isang gusali ng City Salon kada taon. Tumingin ang blonde na binata kay Hailey, isang dash of lust flickered in his eyes. Walang kwentang sabi niya. "Hey Beauty, I heard you guys have earned $500 million worth of membership fee within a week. Kaya't gaano kalaki ang 300 milyong dolyar? Kung magbabayad ka, paprotektahan ka namin mula sa 1,000 Miles Conglomerate sa hinaharap at maaari kang kumita ng pera ng payapa."
Kung mayroon kang anumang mga problema sa paligid ng lugar, tawagan lamang kami. Ang aming mga miyembro ng Thousand Miles Conglomerate ay tutulong sa iyo kaagad. Sa kabaligtaran, kung hindi ka magbabayad, nangangahulugan iyon na lalaban ka sa amin, magiging mga kaaway namin. Mahirap sabihin kung maaari mong patuloy na gawin ang iyong negosyo dito. Pagkasabi nito ng lalaki ay kinilabutan ang lahat maliban kay Alex. Kung tutuusin, napaka-pressure ng Thousand Miles Conglomerate. Higit sa lahat, kinuha din kamakailan ng Thousand Miles Conglomerate ang Baltimerico. Sila ang may ganap na kapangyarihan sa buong mundo ng underworld ng California. Sino sa mundo ang maglalakas loob na suwayin sila? Sa sobrang takot ni Sharpay ay nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Tinitigan ni Alex ang blonde na binata at sinabing bakit hindi ko alam na Thousand Miles Conglomerate ang kasangkot sa mga ganitong negosyo. Sumigaw ang blonde na binata, sino ka sa palagay mo? Bakit kailangan naming sabihin sa iyo kung anong negosyo? Kasama sa Thousand Miles Conglomerate. Bilisan mo lang magbayad. O kung hindi, tumingin ka doon, lobo iyon doon. Siya ang pamangkin ni Lord Lex mula sa Thousand Miles Conglomerate. Nilinaw ko na ba ito ngayon? Nagsimulang magpanik si Hailey. Inayla niya si Alex at bamulong, we can't defy Thousand Miles Conglomerate. Ayon sa ating kasalukuyang rate ng kita, bakit hindi na lang natin sila bayaran ng 300 milyong dolyar? Masarap magkaroon din ng proteksyon mula sa Thousand Miles. Hindi sumagot si Alex ngunit patuloy pa rin siyang nakatitig sa masungit na blonde na binata. Bigla niyang sinampal ang lalaki. Sa buong mukha. Smack! Tulad ng isang pagsabog, ang mga ngipin ng blonde na binata ay natanggal sa kanyang bibig, ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Maraming babae ang nagsisigawan dahil nagulat sila sa biglaang pagkilos ni Alex. Kung tutuusin, miyembro iyon ng Thousand Miles Conglomerate. Kapag natama na niya ang lalaki, hindi ba ibig sabihin ay maghuhukay sila ng sarili nila? Ribingan. Agad na tumalon si Wolf mula sa sofa at sumigaw, you move asterisk sucker. How dare you slap my man? Talunin mo siya, guys. 10 tao ang sumugod kay Alex. Nagsimula na namang maghiyawan ng mga babae. Tumakbo si Sharpay sa likod ng mga tao pati na rin sa takot na baka. Pugbugin din. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagningning ang mga mata ng lahat. Nakita lang nila si Alex na parang hindi masyadong gumagamit ng enerhiya. Nakatayo lang siya doon at ibinaba ang lahat ng 10 o sub-members ng Thousand Miles Conglomerate sa ilang suntok lang. Lahat ng mga paa nila ay bali sila. Hindi makagapang pabalik sa kanilang mga paa. Oh my God! Ginoo! Maaari ba talagang labanan ito ng Rockefeller? Napakagaling niya. Gusto kong maging girlfriend mo, Mr. Rockefeller. Maraming kababaihan sa salon ang nanunood habang pinapakislat nila ang kanilang magagandang mata at tumibok ang kanilang mga puso sa pananabik. Lalo na't tinakpe ni Sharpay ang bibig gamit ang kamay. Malapit na niyang ibuka ang kanyang mga paa para sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin kaya talagang ganito siya kalakas. Hindi lang siya mayaman, gwapo rin siya. Bakit hindi ko ito napansin kanina? Sa mismong sandaling ito, ang imahe ni Alex sa kanyang isip ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Kung gaano siya kawalang halaga noon, parang mas makapangyarihan siya ngayon. Alam ni Wolf na may mali. Alam niyang kalaban niya ang isang martial artist kaya agad niyang sinabi sa mabangis na tono, Hoy Pang! How dare you del our Thousand Miles Conglomerate? Maghintay ka lang, kukuha ako ng 3,000 sa aking mga tauhan. Pababa sa salon mo. Pagkatapos ay tumakbo siya para dito, naiwan ang kanyang mga tauhan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Isang hakbang pasulong si Alex at lumitaw sa likuran ni Wolf. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ni Wolf mula sa likod, kinaladkad siya pabalik sa loob. Matapos ihagis sa lupa ng malakas na kalabog, nabali kaagad ang braso ni Wolf. Walang pakialam si Alex sa kanyang pag-iyak.
So, sabi niya, I'll give you a chance to call over your 3,000. Lalaki mula sa Thousand Miles Conglomerate over. Kung hindi mo ito gagawin, maaari mong lunurin ang iyong sarili sa isang ilog. Nakatitig si Wolf kay Alex nang may matinding takot. Paano siya magkakaroon ng kakayahang tumawag ng 3,000 lalaki? Bukod dito, maaaring isang malaking organisasyon ng Thousand Miles Conglomerate, ngunit karamihan sa kanila ay mga seryosong negosyante. Paano kaya siya makakahanap ng ganoon karaming kababata? Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 650. So, hindi mo sila matawagan. Gusto mo bang tawagan ko sila para sa iyo? Sabi ni Alex sabay kuha ng phone niya sa bulsa. Samantala, marahang hinawakan ni Hailey ang kamay niya. Bro, hindi talaga tayo dapat umangan sa Thousand Miles Conglomerate. Kung bugbugin mo ang pamangkin ni Lord Lex, hindi ba ito magiging totoong gulo mamaya? Bahagyang napabuntong hininga si Alex. Kahit na dumating si Lord Lex, kailangan niyang yumukod sa akin. Ano? Napasinghap ang lahat sa pagtataka. Di ba medyo na-bluff siya? Tawag agad ni Alex kay Lord Lex. Lord Lex, kasama ko ang pamangkin mo. Gusto niyang samahan kayo ng aking city salon at magbayad ng membership fee na $300 milyong bawat taon. Kung hindi tayo magbabayad, sinabi niya na 3,000 sa iyong mga tauhan ang magpapababa sa aming munting salon. Natatakot lang ako, kailangan mong gumawa ng isang bagay, maghihintay ako sa telepono. Nagulat si Lord Lex. Wala akong pamangkin. Tanong ni Alex, maaari kaya siyang maging anak ng pag-ibig kung ganoon? Natigilan si Lord Lex at magalang na sinabi, Mr. Rockefeller, pupunta ako kaagad. Sumagot si Alex, tandaan mong magdala pa ng mga tauhan mo, sabi nga niya gusto niyang magdala ng 3,000 kung tutuusin. Asterisk. Si Richit. Asterisk. May dahilan si Alex na tawagan si Lord Lex para dalhin ang kanyang mga tauhan sa salon, isa itong sadyang palabas o lakas bilang babala para maiwasan ang ibang mga hanggal na darating para subukang manloko muli ng pera sa kanila. Makalipas ang 20 minuto, isang nakagigimbal na tanawin ang makikita sa labas ng salon. Isang malaking fleet ng daan-daang sasakyan ang umuungal habang sila ay sumugod, na puno ang malaking plaza sa harap ng salon. 12 ng mga may-ari ng sasakyan ay hindi makahanap ng lugar na paradahan, kaya nagpasya silang ay parada ang kanilang mga sasakyan sa tabing kalsada. Daan-daang lalaki ang kinakabahang sumugod patungo sa salon. Ang mga may-ari ng sasakyan na naipit sa trapiko ay hindi rin. Maglakas loob na magalit pagkatapos makakita ng napakagandang eksena. Agad na napaatras ang mga dumaraan dahil sa gulat. Marami ang naglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato, ang ilan ay tumawag pa sa mga opisyal upang harapin ito. Laking gulat ng mga tao sa loob ng city salon nang makakita ng ganoong eksena. Lahat sila ay nanginginig ng husto, sila ay nag-aalala na ang city salon ay matatapos sa mismong araw na ito. Isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok na may kamahalan. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa pasukan ng salon, pumila sila ng maayos sa dalawang hanay. Nag-aalala rin na sumugod si Lord Lex. Yumuko siya kagad kay Alex nang makita siya nito. Ginoo. Rockefeller, Todd. Bumagsak si Sharpay sa lupa, nakatitig sa hindi makapaniwala. Si Hailey naman ay nakatitig din sa kanya, ang magagandang mata na halatang nagulat. Nakilala niya si Waltz. Dati, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Nang makita si Lord Lex na mapagpakumbaba na yumuko para humingi ng pabor kay Alex, talagang nabigla siya dahil pakiramdam niya ay labis itong nakakabigla. Ang kapangyarihan ni Alex ay may hindi maaarok na lalim. Lord Lex, tingnan mo at tingnan mo mismo. Pamangkin mo ba siya? Sabi ni Alex habang nakaturo kay Wolf. Ginoo. Rockefeller, hindi ko kailangan. Ako ay isang ulila, kaya hindi ako magkakaroon ng anumang mga kapatid, lalo na ang mga pamangkin. Guys, ilayo niyo siya at lunurin niyo siya.
Mabilis na inutusan ni Lord Lex ang ilang underlings ng Thousand Miles Conglomerate na kunin si Wolf. Sa sobrang kilabot ni Wolf ay nabasa na niya ang kanyang pantalon. Hindi siya makapaniwala na ang boss ng City Salon ay magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan sa loob ng lugar. Nagawa niyang tawagan ang daan-daang miyembro ng Thousand Miles Conglomerate sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono at kahit na personal na humingi ng tawad sa kanya si Lord Lex. Sumigaw siya, "Lord Lex. Lord Lex, patawarin mo ako. Anak ako ni Janice. Nanay ko si Janice. Please, pakawalan mo na ako." Ang mga mata ni Lex ay kasing lamig ng yelo. "Anak ni Janice. Alisin mo siya at basagin mo muna ang lahat ng mga paa niya pagkatapos ay lulunurin natin siya." Pagkaalis ni Wolf, yumuko ulit si Lex kay Alex. "Paumanhin, Mr. Rockefeller. Kasalanan ko ito, malaya kang parusahan ako kahit anong gusto mo." Halos lumuwa ang mga mata ng mga babae sa eksena. Sa kabilang banda, mararamdaman ng natitirang grupo ng mga tulisan na malapit na ang kamatayan. Kabanata 651. Dahan-dahang itinaas ni Alex ang kanyang braso. Dahil dito, umayos si Lord Lex matapos buhati ng hindi kilalang puwersa. "Sino si Janice? Hindi pwedeng maging mahal mong anak ang lalaking ito, tama ba?" Tila naguguluhan si Alex nang sabihin niya kung ganoon nga hindi masakit na iligtas ang kanyang buhay. Agad namang umiling si Lord Lex. Hindi. Kaya ko lang si Janice." Dahil doon, napansin ni Lord Lex na kumikinang ang titig ni Alex na may hitsura na sinusubukang makuha ang ilalim ng bagay. Umiti siya ng mapait. "Sige, magtatapat ako sa iyo, Mr. Rockefeller. Nagkaroon nga ako ng kasaysayan kay Janice sa loob ng ilang panahon, ngunit ang babaeng ito ay isang cell asterisk T, mayroon siyang ibang mga lalaki at..." Inayaan ni Lord Lex ang kanyang mga salita, hindi natapos ang kanyang pangungusap. Umiti si Alex at hindi na nagtanong pa. Sa halip, itinuro niya ang mga tao sa lupa. Mga miyembro din ba sila ng Thousand Miles Conglomerate? Sumagot si Lord Lex, "Hindi, kaming Thousand Miles Conglomerate ay hinding-hindi gagawa ng mga karumal-dumal na bagay. O kung hindi, arestuhin na tayo ng mga opisyal noon pa." Sabi ni Alex, "Alisin mo sila. Dahil nagpapanggap lang silang mga tao mo, hahayaan kitang harapin sila." Agad namang inutusan ni Lord Lex ang kanyang mga tauhan na kunin sila. Kung paano sila haharapin ni Lord Lex, hindi itinanong ni Alex. Malamang matatapos din sila tulad ni Wolf. Gayunpaman, ang mga taong tulad nila ay nararapat na mamatay. Tubhang sakam sila sa lakas ng loob na pumunta sa napakalaking establishmento tulad ng City Salon at humingi ng $300 milyong. Naiisip ni Alex na gagawin din nila ito sa marami pang iba. Sino ang nakakaalam kung gaano karami ang napilitang tumawid na nagresulta sa kapalaran ng pagiging dukha at walang tirahan? Kaya naman kahit patay na ang mga taong iyon, karapat-dapat sila. Ito ay pagpapatupad lamang ng hustisya kapalit ng Diyos. Sa pagkakataong iyon ay natulala na si Hailey. Nanlaki at patuloy na kumikislap ang maganda niyang mga mata na para bang may gustong malaman na sikreto sa mukha ng dalawang lalaki. "Hailey, ipapakilala kita. Ito ay si Lex Gunter mula sa Thousand Miles Conglomerate." Inayla siya ni Alex. Tapos nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Lord Lex kay Hailey at sinabing, "Lord Lex, this is my god sister, Hailey Lawson, who is also the owner of Bell Blossom." Napangiti si Lex habang sinasabi, "Ikinagagalak kitang makilala, Miss Lawson." Nakipagkamay pa siya kay Hailey na mas ikinagulat ni Hailey. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang opisyal sa salon sa pangunguna ng kapitan ng Ministry of Crime sa California, si Tony Lee. Kilalang kilala ni Tony si Alex, alam niya ang identity ni Alex sa Divine Constabulary. Nakatanggap siya ng ulat na daan-daang Thousand Miles Conglomerate member ang nagtipon dito sa City Salon at lahat sila ay mga bihasang martial artist. Nag-aalala siya na baka mangyari ang ilang away ng gang na magreresulta sa malalaking casualty.
Kaya naman, dinala niya ang kanyang koponan para sa investigasyon. Kung may mangyayaring ganyan sa sikat ng araw, malaki ang epekto. Hindi lamang ito makakaapekto sa California reputasyon, ngunit makakaapekto rin ito sa mga karera ng maraming iba pang makapangyarihang tao. Gayunpaman, natigilan siya nang makapasok siya sa salon. Sabi ni Tony, Mr. Rockefeller, Lord Lex, kayo ay. Ano ang sinusubukan mong gawin sa napakaraming lalaki? Mahina ang puso ko kaya huwag kang padalos-dalos. Tumawa si Lex. Tingnan mo, nakakatakot pusa ka. Paano mo paprotektahan ang masunurin sa batas mabubuting mamamayan tulad namin? Samantala, sinabi ni Alex, oh, ikaw pala, Captain Lee. Wala talaga, yun lang. Kaka-take over ko lang ngayon sa City Salon kaya dumating ang mga kaibigan ko mula sa Thousand Miles Conglomerate para suportahan at batiin ako. Medyo nataranta si Tony. Itong lugar na ito parang establishment para sa mga babae, di ba? Sagot ni Lord Lex kaya nga inutusan ko silang maghintay sa labas. Ano ito? Hindi ba pwedeng tumayo ang mga tauhan ko doon sandali? Umiti ng mapait si Tony. Lord Lex, napakarami nila. Hindi yun magiging mabuti. Tingnan mo, nagdulot ka ng traffic jam sa pagpunta mo lang dito. Bakit hindi mo sila paalisin, please? Sumagot si Lord Lex, maaari kang magpamultahin sa pulisya ng trapiko para dito. I don't mind, kukunin ko. Nawala ng imek si Tony. Sa huli, nagsalita si Alex, sige, sige. Lord Lex, dapat pinaalis mo na ang mga tauhan mo. Kung hahayaan mo silang manatili, matatakot mo rin ang mga customer ko. Agad na sinabi ni Lord Lex, sige, aalis na ako. Mula ngayon, sisiguraduhin kong protektahan ang parehong City Salon at Belle Blossom. Ipinapangako ko sa iyo na walang darating na naghahanap ng gulo. Dahil dito, inutusan niya ang daan-daang lalaki na umalis kaagad sa salon. Sirip. Itinulak ni Haley si Alex sa sofa sa opisina ng CEO. Tinakabahang tumingin sa kanya si Alex, iniisip na kakainin na siya nito. Gayunpaman, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, bro, ilan pa bang sorpresa ang mayroon ka para sa akin? Para kang treasure chest, alam mo ba? Para akong patuloy na nakakahanap ng mas maraming kayamanan habang naguhukay ako, ito ay walang katapusan. Nakangiting sabi ni Alex, well, isn't that supposed to be a good thing? Ipagpatuloy mo lang ang paghuhukay. Si Lord Lex ang pinag-uusapan natin. Siya ang ganap na kapangyarihan sa underworld ng California. Paano? Maaari ba talaga siyang sumunod sa iyo ng walang pag-aalinlangan? Kabanata 652. Paano kung sabihin ko sa iyo na siya ang aking kababata? Maniniwala ka ba sa akin? Koy, kailangan mong magbiro, tama? Fine, sasabihin ko sa iyo. It was just a fated encounter pag nagkataon. Kung gaano siya kalakas sa tingin mo, napakalakas niya. Walang silbi kung tutuusin. Siya ay isang napakakaraniwang manlalaban, maaaring hindi kanya matalo. Niligtas ko lang ang buhay niya. Pinsan, paliwanag ni Alex. Anyway, just remember that Thousand Miles Conglomerate is our ally but not the enemy. Ibibigay ko sa iyo ang kanyang numero. Kung sakaling magkaroon ka ng anumang mga emerhensya at hindi mo ako makontak, maaari mo siyang kontakin sa halip. Binigay ni Alex ang numero ni Lord Lex at isang blood energy pill bago siya umalis. Dahil kailangan niyang pumunta sa Michigan bukas, kailangan niyang talakayin ng ilang bagay sa SCBA battles with Lex ng privado. Gayunpaman, napakaraming tao doon kanina kaya hindi ito isang angkop na oras para gawin iyon. Sa kabilang banda, gulat na gulat pa rin si Sharpay. Simula kaninang hapon parang nakalutang siya sa gitna ng dagat, dinadala ng maraming alon habang sunod-sunod na dumarating ang mga sorpresa. Ang kanyang isip ay ganap na nalilipad. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang pagnanais na mabilis na lumalaki sa loob niya. Puso. Alex Rockefeller.
Isa siyang nakatagong brilyante. Kailangan ko siyang ligawan. Kapag nagawa ko na, magiging akin na ang mundo. Sa parehong gabi tinatrato ni Dorothy si Adriana at ang kanyang pamilya sa isang masarap na hapunan sa isang fine dining restaurant. Agad ding sumugod si Sharpay pagkatapos ng trabaho. Pagkapasok niya, narinig niya si Claire na nag-uusap tungkol sa kung ano. Kung ang aking Dorothy ay magpakasal sa isang tao, siya ay dapat na isang napakagandang binata na may netong halaga na hindi bababa sa $100 milyong. Hindi, teka. Masyadong mababa ang $100 milyong. Ito ay dapat na $1 bilyong o kahit $10 bilyong. Hindi bababa sa siya ay magiging 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa tao ng Alex Rockefeller, tama ba? Ay, oo. Dorothy, naaalala mo ba si Felix Shepard mula sa Pegasus International? Talagang gusto ka niya, alam mo ba? Noon may asawa ka pa pero ngayong hiwalay na kayo. Dapat bigyan mo siya ng pagkakataon. Palihim na ka-text ni Dorothy si Alex noon. Dahil unang beses nilang natikman ang ipinagbabawal na bunga ng pag-ibig, gusto na nilang ulitin. Aalis na si Alex papuntang Michigan bukas kaya niyaya niya itong lumabas para sa isang pelikula at pagkatapos, malinaw na kung ano ang gagawin nila pagkatapos noon. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya binigyang pansin ang daldal ni Claire. Nang tanungin siya ni Claire kung bakit kailangan niyang umalis, sinabi niya na kailangan niyang mag-overtime. Samantala, hindi napigilan ni Sharpay na mapangiti ng palihim ang tanga nitong tiyahin. Kilala ni Sharpay si Felix mula sa Pegasus International. Kahit na ang kanyang ama ay ang CEO ng Pegasus International, kailangan niyang kumilos ng masunurin tulad ng isang lapdog sa harap ni Lord Lex. Si Alex naman ay nagbabaw kay Lord Lex para sa kanya. Si Sharpay ay hindi makapag-focus sa lahat, ang kanyang isip ay gumagala ng mabilis na natapos ang hapunan. Pagod na si Adriana sa pakikinig sa pagmamayabang din ni Claire. Kaya naman, naghiwalay sila ng landas at umuwi bago mag 8 p.m. Habang pauwi, tinanong ni Adriana ang kanyang anak, Sharpay, nakita mo ba ang CEO mo ngayon? Kaya paano ito? May pag-asa pa ba? Sa kaloob-looban, si Sharpay ay sumalungat na para bang nanalo sa loto ngunit hindi masabi kahit kanino. Tapos hindi ba? Hindi komportable na panghawakan ang sikretong ito. In the end, she clenched her teeth. Inay, tatay, may sasabihin ako sa iyo, ngunit huwag mong sabihin sa iba. Ano ito? Ang mga mag-asawa ay napaka-curious. Ay pangako mo muna sa akin. Sige, promise. Siguradong hindi kami magsasabi ng tatay mo kahit kanino. Umanggo si Sharpay. Noon lamang niya sinabi, ang aming CEO ay si Alex Rockefeller. Kabanata 653. Alex Rockefeller. Sinong Alex Rockefeller? Natigilan si Adriana, pakiramdam niya ay pamilyar ang pangalang ito. Ito ay higit sa lahat dahil hindi niya karaniwang tinutukoy si Alex sa kanyang pangalan, tinawag lang niya itong taunan o basura. Tanong ni Taylor, hindi siya maaring maging dating asawa ni Dorothy, tama ba? Noon lang naalala ni Adriana na ang basurang asawa na kakahiwalay lang ni Dorothy ay talagang Alex Rockefeller ang tawag. Siya half disdainfully. Paano naging basura iyon? Kung siya talaga, kakainin ko ang akin. Sapatos. Sharpay, huwag mo kaming ituloy sa paghula. Magmadali at magpaliwanag ng malinaw. Sinabi ni Sharpay, dapat mong kainin muna ang iyong sapatos. Bahagyang nena si Adriana sa sinabi niya, sabi ko kung. Teka. Kaya sinasabi mo na ang iyong CEO ay talagang basurang Rockefeller. Siya ang may-ari ng City Salon. Ngunit paano iyon? Malamig na napaungol si Sharpay. Well, ito ang katotohanan. Higit pa dito, masisiguro kung tatanungin mo ang buong buhay mo pagkatapos nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari noong hapon.
Sinabi niya sa kanila na si Alex ang CEO ng City Salon at ang boss ng Lush Cosmetics, si Lord Lex at ang kapitan ng mga opisyal ay kailangang magbigay ng lubos na paggalang sa kanya. Bukod dito, nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Adriana at si Taylor ay labis na nabigla sa bawat bahagi nito na parang nakikinig sila sa hindi kapani-paniwalang mga kwento ng The Arabian Nights. Sharpay, sigurado ka ba na Alex Rockefeller ang tinutukoy mo? Pakiramdam ni Adriana, ang taong ito na kausap niya ay hindi malapit sa kung paano niya naalala si Alex bilang siya. Siyempre, ako. Ininsulto ko pa siya nung una at sinampal ako ng manager ko. Nanay, nakapagdesisyon na ako. Kailangan ko siyang i-date. Ang deklarasyon ni Sharpay ay ikinagulat ng mga mag-asawa na laki ang kanilang mga mata habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Hindi sumang-ayon si Taylor sa lugar. Siya ang asawa ni Dorothy. Kakahiwalay lang nila tapos sinusubukan mo na siyang ligawan. Hindi ba immoral ang ganyan? Gayunpaman, hinampes siya ni Adriana sa hita. E ano ngayon? Kung si Alex talaga ay kasing lakas ng sinabi ni Sharpay, what's with chasing after him? Since both of them are single, then they are just right. Say, how could my? Hindi alam ni ate kung gaano siya kalakas. Bakit niya itinago ang kanyang mga kakayahan? Napabuntong hininga si Taylor habang sinabi, syempre, masyado siyang ininsulto ng kapatid mo. Hindi niya sinabi sa kanya dahil naiinis siya. Nagmuni-muni si Adriana at pumayag kaagad. Ang lokong ito ay may napakayamang manugang, ngunit pinilit niyang itaboy ito. Well, magandang balita pa rin ito para sa amin. Sharpay, si Dorothy ay walang mas mahusay kaysa sa iyo. Sinusuportahan kita dito. Kabulin mo siya, akitin mo siya. Kapag naging manugang ko na siya mamaya, mayaman na kami. Sabi ni Sharpay, pero hindi mo dapat sabihin sa iba, lalo na kay auntie at sa iba pa. Sabi ni Alex kung gagawin ko. Ilantad niya, gusto niyang lunurin kaming lahat ni Lord Lex mula sa 1,000 miles sa isang ilog. Nasaksihan ko ang ilang mga tulisan na dinala para malunod ngayon. Natahimik ang mag-asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Adriana, sa tingin mo ba ako ay tanga? Siyempre, hindi ko sasabihin sa iba. Kung malalaman ng snob mong tiyahin ang tungkol dito, tiyak na hihilingin niya kay Dorothy na makipagbalikan sa kanya. Masasabi natin sa kanila pagkatapos niya maging manugang ko. Kaya kailangan mong ibigay ang lahat, Sharpay. Dahil kakatapos lang ng diborsyo ni Alex, dapat ay nasa mga tambakan na siya. Ito ang pinakamagandang oras para makasama siya dahil mahina siya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Asterisk. Si Richard Asterisk. Habang nagpaplano si Adriana kasama ang kanyang pamilya kung paano akitin ni Sharpay si Alex, pinapanood ni Alex ang isang pelikula kasama si Dorothy sa sinehan. Isa itong hindi sikat na romance movie. Kakaunti lang ang mga audience, 6 lang sila sa kabuuan sa bulwagan. Mag-asawa silang lahat. Halos wala sa kanila ang naroon para manood talaga ng pelikula. Magkayakap ang isang mag-asawa sa kanilang mga upuan habang mapusok silang naghahalikan. Ang hindi mapigil ang mga tunog na kanilang ginagawa ay nagpamula kay Dorothy. Gayunpaman, hindi rin naitago ni Alex ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili na naging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya magawang tumutok sa pelikula. Tumayo siya bigla. Naisip ni Alex na galit siya kaya dali-dali niyang hinawakan ang braso niya. Darling, anong meron? Pamulong si Dorothy, nakita kong nagmamadali ka. Hindi lang talaga ako makapag-focus sa movie. Umuwi na tayo. Bahagyang nalungkot si Alex. Maaga pa naman, bakit tayo babalik ngayon?